So, yan na si Ninita mga kababayan. Nagsilhig-silhig na siya. Yan. Magandang araw sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta na kayo dyan? So ngayon nga araw mga kababayan. So andito tayo sa aking pinsan. So binisita ko po si Ninita dito mga kababayan. Dahil hindi ko siya naabutan doon kay Nanay Lorna. So kahapon ay nag-usap kami kay Nanay Lorna. So sabi niya sa akin nga dito muna daw tumira si Ninita sa aking pinsan mga kababayan. So ngayon ay pinuntahan ko siya dito para makausap ko din siya mga kababayan. Dahil meron akong gustong itanong sa kanya, no. So ngayon dito muna tayo. Itur ko muna kayo dito sa likod sa bahay ng aking pinsan, no. So dito di mga kababayan, dito pala. So makikita natin dito nga may mga bulaklak. Ayan. Sobrang ganda tingnan dahil may mga bulaklak na po mga kababayan. So dito sa kabila ay may gulay. So ito yung tinatawag na sitaw. At saka may papaya. At dyan ay meron ding talong mga kababayan. Dyan sa kulungan ay may manok. At dito ay ito yung sibuyas dahon. Dyan. Yan. May bata. May bata din. So punta tayo dito sa kanyang babuyan mga kababayan. Dahil si Ninita ay meron pang ginagawa. So dito muna tayo. So tingnan lang natin yung kanyang negosyo dito mga kababayan. Yan. So maraming nagsasabi sa akin nga maganda daw mag-negosyo ng baboy. Pero bawal kasi sa amin yung baboy mga kababayan. Matakot kami ng baboy. Lalo na pagpatay na. Pagbuhay pa, okay pa. Pagbuhay pa yung baboy mga kababayan, hindi pa kami matakot. Pero pagpatay na takot po kami. Ayan. So ito pala yung baboy ng aking pinsan. Ayan. So ito daw ay buntis daw ito mga kababayan. Yan. Dalawa yung kanyang inahin. Sa amin ay anay. Pero pag sa Tagalog siguro ay inahin. Siguro daw ay yung isa ay mga bukas or sunod ng araw ay mga anak na yan. Ito, hindi pa siguro ito. So meron ding dyan. Siguro ay inahin din yan pero parang hindi pa yan nanganganak mga kababayan. Wala pa yan kasuway og anak. So ito yung kanyang libangan dito mga kababayan. Yan. So matataba yung baboy. Yan. Nakatingin sa akin. Sabi ng baboy, thank you. Dik. Ayan. Parang mas malaki itong isa. Mahaba. Ayan. Bilog ang kanyang katawan. Pero putot lang siya. Ayan. Ayan. So balik tayo dito sa taas mga kababayan. Ayan. So ito ay kakapit bahay lang namin mga kababayan. Nandun lang yung parkinganan ko sa unahan. So kaya ay napaisip ako nga magbisita dito sa kanila. So ito yung aking pamangkin. May ginagawa. Yan, pakita ko sa inyo mga kababayan. Anong tawag dyan, buddy?
Pulan sa Bisaya. Pulaan. Sa Tagalog, unsa man? Hindi ko alam. Hindi mo alam ang pangalan dyan. Pag tanungin ka anong pangalan dyan, sabihan mo hindi mo alam. Ayan. So, mabuti kasi marunong ka gumawa ng ano, yung anong Tagalog ng ano pulaan. Yung anong tawag? Hawakan. Hawakan. Hawakan ng itak. Basta yun na lang. Yan. Basta ganito. So, sa'yo ba yan? Oh. Itong manok, sa'yo yan. Oh, sa lola. Sa lula mo. Ano yan? Pang-ihaw lang yan. Pang-ihaw. Wala nang laman yung isa. Bakit? Ihaw lang. Ah, ito wala nang laman. Akala ko yung isang manok wala nang laman. Ikaw ha. Yan. So, dyan po mga kababayan. Isang bahay dyan na makikita natin. Yan po ang bahay ng aking kuya. So, yung kuya ko yung ano, ganito kasi yan mga kababayan sa hindi pa nila alam. Yung papa ko ay dalawa yung asawa. Ano? So, kuya ko yan sa pilmirong asawa sa papa ko. Dahil kami po ay ano lang, anak lang kami sa ikadalawang asawa. Kaming dalawa ni Pete. Pero para sa amin, yung mga kapatid ko ay hindi namin tinuring ibang tao. Ang turing namin sa isa't isa ay magkakapatid na po. Dahil isa lang yung naggawa sa amin. Dito po ay may niyog. Sobrang dami ang bunga. Doon sa unahan. Yan. Zoom natin. Yan po. Grabe yung bunga ng niyog mga kababayan. Problema lang po. Dalawa lang ang niyog dito. Yan sana pag 100 o 200. So, yung may-ari ng niyog ngayon ay paldo-paldo na sa ngayon. Di ba ba di? Kaso, isa lang yung niyog. Isa dyan, isa dito. Pero, ganun talaga ba di? No? Wala kasing similya noon. Ngayon, wala pa rin. Ayaw lang mananim. Bakit? Kasi sabi sa iba nga hindi na sila makaabot ng pagbunga ng niyog. Tagal daw kasi 10 years. Pero tanungin kita sa'yo. May isip ka bang ganyan? meron nakapag nagtanim. Nagtanim ka na. Pero wala kang inisip nga hindi ka na magtanim, baka hindi ka na makaabot ng... Wala kasi meron naman akong anak. Wow. Para maano rin nila. Para mapakinabangan nila. Kala ko kasi ulitaw pa ka eh. May may pistis. Ilang taon ka nag-asawa ba di? 19 years pa lang ako. 19. Kasi masarap daw yung 19 pa. Ngayon, masarap pa rin. Joke lang po mga kababayan. Ayan. So, yan po yung eskwelahan. Diyan po ako nag-aral noon mga kababayan na saan na yung eskwelahan dyan. Hindi makita. Diyan, binato ako ng teacher ko ng eraser mga kababayan. Kaya hindi na ako bumalik doon sa aking paaralan. Nagkwentuhan kami sa aking pinsan. Pagkatapos yung teacher doon ay nag-quiz sila.
Tapos nagkwentuhan kami. Binato kami. At tinignan yung mga kuko namin. Tinignan. Sabi ng, kahapon pala, kahapon, sabi ng teacher namin nga, kailangan nga malinis yung kuko niyo bukas. Kailangan nga ayusin. Sa bahay, walang nail cutter. Ano lang, yung kutsilyo lang, ano ba. Pero sa akin, yung kasama ko, alam na nila. Inayos nila yung kuko. Pero sa akin, hindi. Kalimutan ko. Kasi naglaro ako ng katsoy, joling ba. Napag-isipan ko nga nandoon ako sa karsada. Ginawa ko, kinagat ko na lang yung aking, ito. Kinagat. Pagkatapos, kinagat ko. Pag nandoon na kami sa eskwelahan, tinignan ng maestra yung kuko ko, parang kinagat ng daga. Ganon kasi gibunala na naman. Pero sa inyo, hindi na kayo nakaano ng ganon. Hindi na. Wala na kami. Iba kasi noon at sa ngayon, no? Ayun mga kababayan, so andito na, nakita ko na si Ninita nagwalis dito sa kabilang baba sa bahay ni Ma'am Aya. So ito kasi yung baba mga kababayan, papunta ito sa kanyang babuyan. Yan. Hello, Nets. Uy, bakit ka mahiya? Ayun mga kababayan, andito na si Ninita. No? Kumusta, Nets? Okay lang po. Ayos lang. Bakit hindi ka na nakauwi doon sa bahay? Dito. Gusto ka nga dito tumira? Apo. Bakit? Kasi po, lagi lang may bisita po sa mama doon. Si mama mo doon ay laging may bisita. Kasi si mama mo kasi ay, yung noon pa, sabi niya sa akin mga kababayan, noong mga bago pa silang asawa, so lagi na siyang may bisita. So, siguro, ang nandyan sa kanya mga kababayan, bakit nga hindi siya mawala ng bisita. So, nakita ko din nga, araw-araw may bisita si nanay, taga ibang sitio magpunta sa kanya. Kahit walang mga okasyon, bakit naman ay laging puntahan siya ng mga tao. So sa'yo, anong nakita mo sa nanay mo, bakit laging may bisita siya? Minsan po, may sakit po, punta doon. Yung mga tao, pag may mga naramdaman, magpagamot sa mama mo, gano'n. Apa. Lalo na pag may buntis, di ba marunong din yung mama mo yung pagpalabas ng bata. So siguro ikaw yung magmana. Gusto mo ba nga ikaw magmana nga magpalabas ng bata? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Kumusta yung buhay mo dito? Meron kasi akong balita nga pinagalitan ka daw ni Ma'am Aya. Hindi po. Hindi po. Sure. Hindi po. Pinagpapalo ka raw niya. Hindi po. Hindi po. Mabait Hindi totoo yung Hindi po yan totoo. Mabait po siya. mabait po siya. Joke lang. Binubula lang kita. So, ngayon ay para maliwanag po mga kababayan, dito siya tumira si Ninita sa aking pinsan. Kasi si nanay ay laging may bisita doon. Hindi ka makapokus sa iyong gawain kapag may mga bisita, no? Kasi lagi-lagi doon may bisita. Di ba nag-aral ka? Apa. Tapos na? Sa lunes na daw po babalik. Hanggang Sa bain. Pizza 20. Pizza 20 naman bukas, di ba? Hanggang siguro hanggang katapusan. Ilang oras lang yung niya? Ano lang, majerya lang. Medyo 2 oras o 3. Dalawa. So, mabuti
ay ano, no, pagpatuloy ka pag-aaral mo. So, ngayon, wala namang problema, di ba? So, kahit dito ka nakatira, puntahan mo lang yung nanay mo doon. Opo. Dahil mamimiss ka rin niya. Sa bagay, malapit lang naman. Pero araw-araw naman yung araw-araw naman yung mama mo magpunta dito, di ba? Opo. Minsan sa isang araw, kapila magpunta din. Isa. Kaisa, kadalawa, katatlo. Mm. Dahil mamimiss ka niya. So, ayos naman siguro nga dito ka lang tumira. Basta, huwag mo nang gagawin yung ginagawa mo noon. No? Pagpatuloy mo yung pag-aral mo. Kasi, bata ka pa. May ano pa, may panahon pa nga makatapos yun kasi yung pag-eskwela. Magpatuloy ka lang sa imong pag-eskwela nits na. Kasi maraming taong gustong matulungan ka, maraming taong gusto nga makatapos kasi yung pag-aaral. Lalo na po si Sir Paul, gusto niya nga makatapos ka sa imong pag-eskwela. Lalo na po ang sponsor mo karon, no? So, huwag mong sayangan yung mga sponsor mo na gustong makahuman kasi ng pag-eskwela. So, unsa man ka nang sa imong paminaw karon, unsa man ka nang imong gibati ba ka nang naarang-arang nabasa ni Agi? Opo. Okay nakakaroon sa ni Agi. So, padayon lang ang imong pag-eskwela. Nanginaot ko nga kanang makahuman pud kasi yung pag-eskwela. Kay lisod kayo lisod kayo wala tay mahuman. No? So, ang gusto lang nako nga ipaabot sa imo nets, kung unsay isulti sa ipuyan mo dire, kung anong sasabihin niya, sundin mo lang, no? Kay wala siyang sasabihin nga hindi maganda sa iyo, no? At sa akin bilang tito mo ay tulong-tulong ka rin dyan sa balay, no? Pero tumulong ka naman, di ba? Opo. Tumulong ka magsilhig, no? Maghugas ng plato, di ba? So ganun lang pag makatira tayo dito sa ibang bahay, di ba? So, ngayon mga kababayan, ano ang masabi mo sa taong nanonood ngayon sa atin? Na-miss ka na nila? Tumusabog kayo dyan. Kaya pala gusto ni Nita dito kasi meron siyang barkada. Ayun. Dali. Dali ba? Dali, yakada. Yan. So, ito yung anak ng aking pinsan mga kababayan. So, kaya pala gusto ni Nita dito kasi meron siyang katabi pagtulog, no? So, kaya gusto niyang dito tumira sa aking pinsan. So, unsa man, kumusta man ka? Okay ra ka? Okay ra, maya siya. So, ayun mga kababayan, no? Yun lang po, next na. Pagpatuloy mo lang yung pag-aral mo. At sana mga kababayan, ipagdasal natin maayos yung naramdaman ni Nita. Alam naman natin yung kanyang buhay, no? So, hindi din natin masisisi si Nita mga kababayan dahil meron talagang mga kunting problema sa kanya, no? So, ang atin lang ipagdasal natin si Nita mga kababayan nga maayos sa gamot yung kanyang mga naramdaman. Di ba, Nets? So, magdasal lang tayo para sa kanya. So, yan lang po mga kababayan. God bless you sa inyong lahat. Mag-ingat ka dyan palagi. Bye-bye.